Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 351, Legendary Cultivator, ikapitong binibini ikaw. Ano? Kuya Shinju. Yao Zinyan ay tumama sa lahat na parang bolt mula sa asul. Sa sandaling ito, halos lahat ng naroroon ay nahulog sa estado ng pagkabigla dulot ng mga salitang Big Bro Shinju. Kuya, anong isang matalik na anyo ng address? Para tawagin ng isang babae ang lalaki na Big Bro, anong klaseng intimate relationship ang ipinakita nito? Gayunpaman, si Yao Zinyan tinawag talaga si Shinju na Big Bro Shinju. Anong klaseng relasyon meron ang dalawa? Ano man ang mangyari, lahat ng naruroon ay sigurado na silang dalawa ay magkakilala, at ang kanilang relasyon ay hindi mababaw, at hindi simple. Sa sandaling ito, hindi pa banggitin ang elder ng Demon Refinement Clan at ang tatlong matipunong lalaki, maging ang hukbo ng War Emperor sa likod nila ay may mapupulang mukha. Isang pagkabalisa na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso ang kumalat sa kanilang mga katawan. Para naman sa mga tao sa Azura Palace, lahat sila ay natulala at nabigla. Malinaw, hindi pa sila nakaka-recover mula sa pagkabigla na dinala sa kanila ni Yao Zinyan. Si Shinju lang ang naiwang tulala. Big Bro Shinju, maraming tao ang tumawag sa kanya ng ganoon, ngunit ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Yao Zinyan ng ganoon. Sa hindi malamang dahilan, nang marinig niyang tinawag siya nito, kakaiba ang naramdaman ni Shinju. Big Bro Shinju, bakit wala kang sinasabi? Sa sandaling ito, ikanawit ni Yao Zinyan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang naglakad patungo kay Shinju na may nakatutuwang maliliit na hakbang. She pouted her little mouth at bakas sa mukha niya ang hiya. Ubo-ubo, Sister Zinyan. Tinawag ka ng elder na iyon para magdesisyon. Ano ang gusto mong sabihin ko? Nang makalapit si Yao Zinyan, desididong tinawag ni Shinju ang kanyang little sister, at naglagay ng walang magawang ekspresyon. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng makahulugang sulyap ang tulalang elder ng Demon Refinement Clan. Nang tumingin si Shinju sa matanda, hindi niya maiwasang manginig. Sa sandaling ito, labis siyang nagsisisi. Nagsisi siya sa pagkuha ng mga benepisyo at pagtulong sa tatlong basurang iyon. Si Yao Zinyan ay ang pag-iral sa buong Demon Refinement Clan na pinakaayaw niyang pukawin. Haste, ngunit pakiramdam ko ay napinsala si kapatid na Shinju. Alam ko na si Brother Shinju ay isang mabuting tao at hinding-hindi gagawa ng anumang masama. Kung nakagawa ka ng isang bagay na kabalbalan, tiyak na may nang-aapi sa iyo at pinilit kang gawin ito. Sino ang bubuli sa'yo? Sabihin mo sa little sister mo. Kahit na sino man iyon, basta't maglakas loob silang ibuli ang aking kapatid na si Shinju, papahirapan ko silang mas masahol pa sa kamatayan. Yao Zinyan na maamo habang nagsasalita. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, hindi niya maiwasang lumingon at tumingin sa tatlong malalakas na lalaki na may masamang hangarin. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng tatlong matipunong lalaki na manginig ng husto. Sa ilang kadahilanan, ang maladyosang kaibig-ibig na binibini na ito ay mas nakakatakot pa sa isang demonyo sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, sabay-sabay nilang ibinaon ang kanilang nagmamakaawang mga tingin sa elder ng Demon Refinement Clan, umaasang humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, ang elder na iyon mula sa Demon Refinement Tribe ay ganap na hindi pinansin ang kanilang mga tingin. Pabayaan ang pagtulong sa kanila, sa sandaling ito, kahit na siya ay nais na sakalin sila hanggang sa mamatay. Iyon ay dahil nag-iwan si Yao Zinyan ng hindi nabubura na anino sa kanyang puso. Haste, little sister Zinyan, ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin. Nang makitang napakapaglaro ni Yao Zinyan, nagpa siya si Shinju na makipaglaro sa kanya at nagpanggap na nakakaawa. Gusto nilang sapilitang sakupin ang teritoryo ng aming palasyo ng Azura, at nanawagan pa ang elder na ito na pumunta at parusahan kami. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, haste. Natatakot akong hindi mo na makita ang iyong Kuya Shinju na naman. Huwag kang mag-alala, Kuya Shinju. Ipapaubaya ko ang bagay na ito sa nakababatang kapatid na babae. Tinapik ni Yao Zinyan ang balikat ni Shinju at same time na nanumpa. Maya-maya pa ay biglang naging malamig ang kanyang ekspresyon at iniwas niya ang malamig na tingin sa matanda at sa tatlong matipunong lalaki sa likuran niya. Sa sandaling ito, hindi alintana kung ito ay ang matanda o ang tatlong matipunong lalaki, lahat sila ay nadama na para silang nahulog sa isang napakalalim na kalaliman. Sila ay ganap na binalot ng isang hindi nakikitang kadiliman. Ang kanilang mga puso ay napuno ng takot at pagkabalisa, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Munting matanda, bilang isang elder ng Demon Refinement Clan, sinira mo ang reputasyon ng ating angkan ng hindi nakikilala ang tama at mali. Natural na iuulat ko ang bagay na ito sa aking ama. Ngunit bago iyon, gusto kong hulihin mo ang tatlong bastard na ito at ibalik sila sa Demon Refinement Clan. Itapon sila sa Fiend Purgatory. At mula ngayon, lahat ng puwersang kinabibilangan nila ay magiging Azura ng kapatid kong si Shinju. Palasyo. Sinabi ni Yao Zinyan sa Demon Refinement Clan elder na may tame time na ekspresyon. Naiintindihan ng hamak na lingkod na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Yao Zinyan, ang elder ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at mabilis na tumugon ng may paggalang. Pagkatapos, dinala niya ang tatlong matipunong lalaki pabalik sa Demon Refinement Clan sa gitna ng kanilang mapait na pakiusap. Tungkol naman sa mga War Emperors na dinala ng tatlong matipunong lalaki, natural na itinago sila sa Azura Palace.
Nasaksihan na nila ang lakas ni Xingju kanina, at sariwa pa rin sa kanilang isipan ang matalik na relasyon nila ni Yao Xinyan. Para kay Xingju, na nagtataglay ng gayong talento, kapangyarihan, at koneksyon, natural na handa silang pagsilbihan si Xingju. Little Sister Xinyan, bakit bigla kang pumunta sa akin ngayon? Namiss mo ba ang kuya mo? Sa sandaling ito, sa isang sala sa sinaunang lungsod, nakaupo sina Xingju at Yao Xinyan sa isang tea table. Nagbiro pa si Xingju. Hey, sino ang tinatawag mong little sister? Gayunpaman, ang nagpatigil sa pagsasalita ni Xingju ay pagkatapos na lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, inilibot ni Yao Xinyan ang kanyang mga mata sa kanya. Ang bilis ng pagbabago ng mukha ni Yao Xinyan ay mas mabilis kaysa sa pag-flip ng mga pahina ng isang libro. Little girl, ikaw ang walang hiya na tinawag akong kuya kanina. Huwag mong sabihin sa akin na little sister ang tawag ko sa'yo. At saka sa edad mo, hindi naman masama na tawagin kitang little sister, di ba? Kung mayroon kang mga espesyal na libangan, wala akong pakialam na tawagin kang ate. Tumiti si Xingju at nagpatuloy sa pang-aasar sa kanya. Ngayon, kung hindi dahil sa napapanahong pagpapakita ni Yao Xinyan, tiyak na aatakehin ni Xingju ang elder na iyon ng Demon Refinement Clan. Batay sa mga naunang emosyon ni Xingju, hindi imposibleng mapatay niya ang matanda na iyon. Kung ganoon talaga, kahit na inalagaan siya ni Yao Xinyan, hindi maiwasang magdulot ito ng ilang hindi kinakailangang gulo. Sa makatuwid, si Yao Xinyan ay talagang nakagawa ng malaking pabor kay Xingju ngayon, tinulungan din ni Yao Xinyan si Xingju na makakuha ng 3 lungsod ng librere gayon din ng ilang War Emperors at ilang libu-libong War Emperors. Ito ay lubos na nagpapataas ng kabuuang lakas ng Azure Palace sa isang iglap. Sa kasalukuyan, ang Azure Palace ay maaaring ituring bilang isang mid-tier na kapangyarihan kahit nasa gitna ng Toireng Sky Region. Sa makatuwid, si Xingju ay nasa napakagandang mood ngayon, napakabuti na hindi niya alam kung paano ito ipahayag. Shushu, ikaw ang kapatid na babae dito. Nakapout si Yao Xinyan sa kanyang mga labi sa sama ng loob nang makita niyang tinutokso siya ni Xingju. Sige, titigil na ako sa panggugulo sa'yo. Sa totoo lang may hihingin akong pabor sa'yo ngayon. Biglang sinabi ni Yao Xinyan na may seryosong ekspresyon. Bakas sa mga mata niya ang pagmamakaawa. Oh, ano yun? Nang makita ito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Xingju. May kaunting alam si Xingju tungkol kay Yao Xinyan. Siya yung tipo ng tao na hindi mag-aalala kahit gumuho ang langit. Gayunpaman, napakaseryoso niya ngayon. Dapat may kakaiba. Mahabang kwento. Samahan mo ako sa clan. Nakangiting sabi ni Yao Xinyan. Ngayon na ba? Nagulat si Xingju sa una, pagkatapos ay nagtanong siya. Pwede na ba tayong umalis? Nagpatuloy sa pagtatanong si Yao Xinyan na may seryosong ekspresyon. Hey, walang problema. Bahagyang ngumiti si Xingju at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Yao Xinyan ay puno ng isang matamis at nakakaantig na ngiti nang makita niyang napakadirekta ng pagbitay. Hindi niya alam ang dahilan sa likod ng bagay na iyon at sumang-ayon siya dito ng walang pag-aalinlangan. Ang Toireng Sky Domain ang sentro ng buong Martial Sky Continent. Ito ay isang napakalawak na lupain, na may mga sinaunang kagubatan at 10,000 mga bundok. Hindi masusukat ng mga numero ang kalawakan ng lupain. Sa gitna ng Toireng Sky Domain ay isang napakalawak na kapatagan ng nyebe. Ito ay malamig sa buong taon, na may snow na nakatakip sa lupa. Ngunit ang kakaibang bagay ay ang kalangitan ay maliwanag sa buong taon, na may mga puting ulap na umaanod sa paligid. Ang temperatura ng lupa at kalangitan ay ganap na hindi katimbang. Masasabing ang isang lugar ay taglamig, habang ang isa naman ay tagsibol. Ngunit ang pinaka nakakasilaw ay mayroong isang malaking lumulutang na isla sa kalangitan. Mayroong hindi mabilang na maluho at magagandang palasyo na itinayo sa isla. Ang estilo ng arkitektura ay patuloy na nagbabago, ngunit may kaayusan sa loob ng kaguluhan. Sa pangkalahatan, nagbigay ito ng komportable at espesyal na pakiramdam. Nagkaroon din ng hindi mabilang na maliliit na lumulutang na isla sa paligid ng malaking isla na dahan-daang umiikot sa paligid nito. Isa pa, sa maliliit na isla na iyon, may malalagang lunti ang kagubatan, makukulay na bulaklak, at mararangyang palasyo. Masasabing ang lumulutang na isla ay mayroong lahat ng makikita sa ibabang kaharian, at mayroon itong malinaw na dibisyon ng paggawa. Ang mga kakaibang isla ay lumutang sa kalangitan. Sa ilalim ng ningning ng araw at ng mga puting ulap, para itong isang fairyland. Ito ay maganda at kamanghamanghang. Isa ito sa mga pinakatanyag na lugar sa Toireng Sky Domain, ang Floating Immortal City. Ito ang punong tanggapan ng isa sa 4 na dakilang puwersa sa Toireng Sky Domain, ang Yao Refinement Clan, isang sinaunang lahi. Wow! Ang ganda naman. Mayroon talagang napakagandang lugar. Sa sandaling ito, mayroong isang sinaunang teleportation array sa walang hangganang snow. Isang binata at isang magandang babae ang nakatayo sa pasukan ng sinaunang teleportation array. Ang lalaki ay nakatingin sa lumulutang na walang kamatayang lungsod sa hindi kalayuan na may walang katapusang pananabik. Si Xingju iyon. Sa sandaling ito, si Yao Xinyan, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay nagmamalaki na nagsabi. Kehe, ito ang lumulutang na immortal na lungsod na nilikha ng aking ama sa pamamagitan ng natatanging paraan ng pagpino ng aking Yao Refinement Clan at ng kanyang divine ability. Sinasabi mong kayamanan itong mga lumulutang na isla.
Hindi makapaniwalang tanong ni Xingju. Maaari silang ituring na kalahating kayamanan, dahil ang tanging espesyal sa kanila ay maaari silang lumutang sa langit. Sa totoo lang, hindi mahirap ang pamamaraang ito. Maaari din akong gumamit ng simpleng anteng-anteng para magpalutang ng bato sa langit. Isa itong espesyal na kakayahan na taglay ng aking Yao Refinement Clan. Para lang sa aking ama na magpalutang ng napakalaking isla sa langit tulad ng ginawa niya, napakahirap. Nakangiting paliwanag ni Yao Xinyan nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Bukod dito, nang magsalita siya tungkol sa kanyang ama, ang kanyang mukha ay napuno ng hindi maitagong pagmamataas. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 352, Sky Floating City. Di nagtagal, sinamahan ni Xingju si Yao Xinyan sa kanyang tirahan. Isa itong isla na parang hardin. Walang magagarang palasyo o magagarang gusali sa isla. Sa halip, may mga kakaibang bulaklak at halaman sa lahat ng dako. Ang mga puting malalim na bato ay inukit na may iba't ibang pattern sa mga dingding ng patio. Ang mga puting tile at pulang dingding ay napakagandang pavilion. Kaakibat ng halimuyak ng mga bulaklak na tumatagos sa buong isla, isa itong tipikal na hardin sa kalangitan. Hindi ko inaasahan na magugustuhan mo ang ganitong style. Habang naglalakad sa isla at hinahangaan ang sariwang tanawin, medyo nagulat si Xingju at tinukso siya. Ito ang isla kung saan nakatira ang lolo ko. Bata pa lang ako, mahilig kaming maglaro ng dalawang kapatid ko sa isla ng lolo ko. Noong mga panahong iyon, napakaganda ng relasyon namin. Pagkatapos ng aking lolo, nagsimula kaming magsanay at unti-unting lumaki. Gayunpaman, ang aming relasyon ay naging hiwalay. Nang maglaon, upang makuha ang pagsang-ayon ng aking ama at ng mga matatanda ng angkan, ang mga kapatid na babae na orihinal na malapit sa isa't isa ay nagsimulang linlanggan ng isa't isa. Nag-away sila ng hayagan at palihim. Ang matinding distansya sa pagitan ng isa't isa ay naging mas at higit pa, malayo. Ako naman, palagi kong namimiss ang dating kami noon. Kaya ako lumipat dito dahil ang lugar na ito ang nagtataglay ng pinakamahalagang alaala para sa akin. Tiningnan ni Yao Xinyan ang mga bulaklak at halaman sa paligid niya. May bakas ng nostalgia at hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang mga mata. Kaya pala, sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Xingju na nagtanong siya ng isang tanong na hindi niya dapat itanong at ibinalita ang malungkot na nakaraan ni Yao Xinyan. Kailangan ko itong sabihin, ngunit, medyo masarap ang panlasa ng lolo mo. Tiyak na napakabuti niya sa iyo. Pagkatapos ay nagmamadaling binago ni Xingju ang paksa, na gustong tulungan si Yao Xinyan na ibalik ang malungkot na nakaraan. Oo, mahal na mahal kami ni lolo. Kung tutuusin, noong mga bata pa kami, itinaguyod ng mga matatanda ng angkan na kami ay masanay. Ngunit sinabi ni lolo na ang mga batang babae ay dapat magkaroon ng magandang pagkabata. Ang mga laban na iyon ay dapat ipaubaya sa mga nakatatandang kapatid. Kaya naman nabuhay kami sa napakagandang pagkabata at taglay ang mga magagandang alaala. Higit pa rito, ang aking lolo ay ang pinakanamumukuntinjing henyo ng ating beast refinement race sa nakalipas na 1,000 taon. Siya ang dating pinakamalakas na eksperto sa ating beast refinement race. Siya ang idolo na sinasamba ng lahat sa ating beast refinement race. Sa totoo lang, lahat ito ay salamat sa aking lolo kung kaya naming angkinan itong lumulutang na Immortal City. Noon, ang aking lolo ay clan chief pa ng aming Demon Refinement Clan. Noon, ang kinakailangan para sa pagpili ng susunod na clan chief ay upang bumuo ng isang lumulutang na Immortal City sa Towering Heaven Domain. Ito ay dahil matagumpay na naitayo ng aking ama ang lumulutang na immortal na lungsod na ito ay nagawa niyang manahin ang posisyon ng aking lolo. Sabi ni Yao Xinyan na may paghanga. Tungkol sa mga panloob na gawain ng Demon Refinement Clan, wala siyang itinatago kay Xingju. Mukhang nakakamangha talaga ang lolo mo. Gayunpaman, bakit ang isang powerhouse na tulad ng iyong lolo ay pumanaw ng napakaaga? Naguguluhan na tanong ni Xingju. Hindi rin ako sigurado. Noon, inilabas ng aking lolo ang aking ama at ang iba pang mga tiyuhin upang gumawa ng isang bagay na lubhang mahalaga. Gayunpaman, nang sila ay bumalik, ang aking ama at ang iba ay ibinalik lamang ang malamig na bangkay ng aking lolo. Kung paano namatay ang aking lolo, kahit ang aking ama o ang aking mga tiyuhin ay hindi gustong sabihin sa amin. Malungkot na sabi ni Yao Xinyan. Paumanhin sa muling pagpapaalala ng iyong malungkot na nakaraan. Nang makita ito, medyo nawalan ng magawa si Xingju. Na-curious lang siya kung paano namatay ang isang eksperto tulad ng lolo ni Yao Xinyan, ngunit pinabayaan niya ang katotohanan na ang pagkamatay ng kanyang lolo ay isang sakit sa puso ni Yao Xinyan. Haha, ayos lang, 10 taon na ang nakalipas na iyon. Lumaki na ako. At saka, ang lakas ko ay lampas sa iyong imahinasyon, kaya hindi mo ako kailangang alalahanin. Halika, iikot kita sa lumulutang kong isla. Pinigil ni Yao Xinyan ang pag-aalala ni Xingju. Bigla siyang nagpakita ng matamis na ngiti at dinala si Xingju upang bisitahin ang isa pang lumulutang na isla. Sa panahong ito, sinabi rin ni Yao Xinyan kay Xingju ang dahilan kung bakit niya ito inimbitahan. Napag-alaman na nagkaroon ng pagkasira sa Demon Refinement Clan, at ang sikreto ng Demon Refinement Clan's Supreme Treasure Refinement Scripture ay nakatago sa guho na iyon. Halos lahat ng upper echelon na miyembro ng Demon Refinement Tribe ay bumisita sa mga guho. Gayunpaman, wala ni isang tao ang nakapag-decipher ng mga lihim na nakatago sa loob ng mga guho.
Ilang araw lang ang nakalipas, ang ama ni Yao Xinyan, ang kasalukuyang pinuno ng Demon Refinement Race, ay biglang inihayag na naghahanda siyang buksan ang sinaunang labi na ito sa publiko. Sa pagkakataong ito, inimbitahan niya ang marami sa mga nangungunang henyo sa kontinente. Maaari nilang obserbahan ang mga guho sa kanilang kalooban, hanggat may makakaalam ng sikreto ng mga guho. Makukuha mo ang kayamanan ng Demon Refinement Race, ang Purple Gold War Armor. Ang Purple Gold War Armor ay isang mataas na ranggo na treasure artifact. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maihahambing ng ordinaryong high-rank treasure artifacts. Iyon ay dahil ito ay dating isang spirit artifact. Gayunpaman, matapos mawala ang artifact spirit nito, bumaba ang kalidad nito, na naging treasure artifact. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Purple Gold War Armor ay higit na nalampasan ang mga ordinaryong high-rank treasure artifacts. Ito ay masasabing isang pag-iral na malapit sa isang spirit artifact. Dahil gusto niyang tulungan siya ni Xingju na makuha ang sikreto ng mga guho. Bumalik sa War Essence Cave ng Sacred Peel Clan, nalaman ni Yao Xinyan na ang espiritual na lakas ni Xingju ay napakatalim. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niya na maaaring maramdaman niya ang isang bagay na hindi nila maramdaman. Mukhang ang Purple Gold War Armor na ito ay talagang isang kayamanan. Gayunpaman, maaari bang maging ang iyong Demon Refinement Race ay hindi kayang ibalik ang treasure artifact na ito sa isang spirit artifact? At saka, dahil ang Supreme Artifact Refining Treasure Manual ng iyong Demon Refinement Race ay nakatago sa mga guho, hindi ba masama kung ang sikretong ito ay kumalat sa pandinig ng mga tagalabas? Matapos makinig sa paliwanag ni Yao Xinyan, labis ding humanga si Xingju sa napakagandang gantimpala. Gayunpaman, hindi rin maintindihan ni Xingju kung bakit pipiliin ng Demon Refinement Race na ibunyag sa publiko ang sikreto ng mga guho. Ito ay sadyang hindi katumbas ng halaga. Sa totoo lang, ang Artifact Refining Treasure Manual ay palaging umiral, ngunit hindi ito kompleto. Masasabing ang lihim na nakatago sa mga guho ay maaaring gawing mas perpekto ang Artifact Refining Treasure Manual ng aking clan. Sa oras na iyon, ang aking Demon Refinement Race ay magagawang pinuhin ng Spirit Artifacts. Ngunit kung kukuha lamang tayo ng isang maliit na bahagi ng Artifact Refining Treasure Manual, ito ay magiging walang silbi. Higit pa rito, ang Artifact Refining Treasure Manual ay pag-aari ng aking Demon Refinement Race. Bukod sa Demon Refinement Race ko, natatakot ako na napakahirap para sa sino man na talagang hawakan ito. Kung hindi ito gagawin ng maayos, maaari pa itong magresulta sa isang backlash at kamatayan. Hindi man lang nag-alala si Yao Xinyan bilang tugon sa tanong ni Xingju. Pagkatapos ng ilang pagkakaunawaan, inayos si Xingju na manatili sa isang magandang tirahan. Upang payagan si Xingju na gumanap ng mas mahusay sa mga guho, nagdala pa si Yao Xinyan ng ilang mga kayamanan ng Demon Refinement Race. Gusto niyang magkaroon ng mas mahusay na pangunawa si Xingju sa Artifact Refining Treasure Manual. Sa pagsasalita rito, upang payagan si Xingju na basahin ang Artifact Refining Treasure Manual ng mapayapa, tinawag pa niya ang nag-iisang katulong sa lumulutang na isla, isang matandang lalaki na tinatawag na Aber, upang pagsilbihan si Xingju. Matapos maayos ang lahat, nagtungo si Yao Xinyan sa pangunahing isla ng lumulutang na immortal na lungsod. Maraming mga iginagalang na panauhin sa pagkakataong ito, at walang kakulangan sa mga kabataang Panginoon ng iba't ibang pangunahing puwersa sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit partikular na hiniling ng kanyang ama sa kanya at sa kanyang mga kapatid na babae na tanggapin ang mga kagalang-galang na panauhin upang ipakita ang sinseridad ng Demon Refinement Race. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang patriarch ng Demon Refinement Race ay may kabuuang 7 anak na lalaki, 4 na lalaki at 3 babae. Pinamahalaan ng 4 na nakatatandang kapatid na lalaki ang teritoryo ng Demon Refinement Race sa loob ng maraming taon, habang si Yao Xinyan at ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na babae ay medyo malaya. Si Yao Xinyan ang pinakabata, ang ika-7. May higit pa sa 10 araw bago ang kanyang kaarawan ng pagbisita sa mga guho. Si Xingju ay kasalukuyang nasa kanyang silid, nagbabasa ng tinatawag na Artifact Refining Treasure Manual na espesyal na inihanda ni Yao Xinyan para sa kanya. Itong babaeng ito, gusto niyang pumunta ako ng maaga para mabasa ko ang mga bagay na ito. Ano ba ang lahat ng ito? Sumasakit ang ulo ko sa pagbabasa nito, pero hindi ko talaga maintindihan. Matapos basahin ang Artifact Refining Treasure Manual sa loob ng isang buong araw, biglang bumagsak si Xingju sa kanyang kama at malungkot na nagreklamo. Ito ay dahil natuklasan ni Xingju na ang tinatawag na Artifact Refining Treasure Manual at martial techniques ay ganap na walang kaugnayan. Bukod dito, wala siyang alam tungkol sa mga ito, kaya hindi niya maintindihan ang mga ito. Kalimutan mo na, lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Biglang tumalon si Xingju mula sa kama at hinimas ang kanyang bahagyang namamagang ulo habang naglalakad palabas ng courtyard. Sinimulan niyang tamasahin ang halimuyak ng lumulutang na isla. Pagkatapos isawsaw ang kanyang sarili sa halimuyak ng mga bulaklak, ang namamagang ulo ni Xingju ay talagang gamaan ng husto. Pagkatapos, nagsimulang maglakad-lakad si Xingju sa lumulutang na isla. Dahil sinabihan ni Yao Xinyan si Xingju na huwag pumunta sa ibang mga lumulutang na isla, at hindi rin siya makakaalis sa lumulutang na isla na ito, si Xingju ay makakalakad lamang sa paligid ng lumulutang na isla. Hindi ba Aber? Anong ginagawa niya?
Habang naglalakad si Shinju, biglang dumating si Shinju sa isang medyo sira-sirang bahay. Ito ang bahay kung saan nakatira si Aber, ang nag-iisang lingkod ng lumulutang na islang ito. Sa bahay ni Aber, may isang lawa na may lahat ng uri ng gold pies. May hawak si Aber na parang mop, sinasawsaw ito sa tubig sa pan, at sumasayaw sa sahig na bato na natatakpan ng mga itim na bato. Noong una, inakala ni Shinju na si Aber ay nagsasanay ng kaligrapya o pagpipinta, ngunit nang makalapit siya, nalaman ni Shinju na hindi ito nagsasanay ng kaligrapya o pagpipinta. Sa halip, ito ay isang gulo ng mga pattern. Obviously, bulag na komenya si Aber. Young Master Shinju, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Kung may kailangan ka, pwede mo lang gamitin ang communication talisman para ipatawag ako. Hindi mo na kailangan pumunta dito ng personal. Ang lakas ni Aber ay nasa War Monarch level lang, kaya hindi niya naramdaman ang paglapit ni Shinju. Nang lumitaw si Shinju sa kanyang linya ng paningin ay bigla siyang natauhan at mabilis na binati si Shinju ng magalang. Hehe, okay lang ako. Naiinip lang ako, kaya namamasyal lang ako. O diba, Aber, ano yang dino-drawing mo? Nakangiting tanong ni Shinju. Haste, hindi ako marunong gumuhit ng kahit ano. Nagpapatayan lang ako ng oras dahil bored ako. Iyang Master Shinju, mangyaring umupo. Kukuha ako ng merienda at isang tasa ng tsaa. Sagot ni Aber na may halong kahihiyan. Mabilis niyang ibinaba ang map sa kanyang kamay at naglakad papasok ng bahay. Pagpatay ng oras. Nang makita ito, ngumiti si Shinju at umupo sa dingding ng lawa. Dahil naiinip na siya, muling tiningnan ni Shinju ang abstract na gawa ni Aber. Ito ay, nang makita muli ni Shinju ang abstract drawing ni Aber, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 353, Sky Garden. Ang pattern na iginuhit ni Aber gamit ang tubig ng pond ay talagang magulo mula sa harapan. Para siyang nagsulat sa dingding at hindi man lang nakalulugod sa mata. Ngunit nang tingnan ni Shinju ang pattern mula sa kabilang panig, nagulat siya nang makitang hindi ito ganap na magulo. Sa halip, ito ay isang napakalalim na pattern. Bukod dito, mayroong ilang mga espesyal na rune na pinaghalo sa loob nito. Ang mga rune na iyon ay talagang natatanging rune ng mga diskarte sa pagpino ng Fey Refinement Clan. Maraming kakaibang pattern ang pinag-interlace sa pagitan ng mga rune na iyon sa isang mahiwagang paraan, na para bang ikinokonekta lang ng mga ito ang mga lihim na manual na pinipino na binasa ni Shinju. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga lihim na manual sa pagpapanday ng sandata na hindi lubos na nauunawaan ni Shinju ay tila may parehong pag-iisip at pangunawa. Sino ang Aber na ito? Bakit alam niya ang ganoong malalim na pamamaraan ng pagpino? Nang tingnan ng bahagyang nawawalang pattern sa kanyang harapan, ang mga mata ni Shinju ay kumikislap sa labis na pagkagulat. Iyon ay dahil ang pattern ay napakamisteryoso. Talagang pinahintulutan nito ang isang taong tulad niya, na walang pundasyon sa pagtitimpla, na lubos na maunawaan ang sining ng panday pagkatapos na tingnan ito ng isang beses. Ito ay simpleng milagro. Kahit si Yao Xinyan ay malamang na hindi alam ang ganoong pamamaraan. Kung hindi niya siya bibigyan ng 12 ng mga diskarte sa pagpino mula sa Fey Refinement Clan para kabisaduhin niya. Direktang ipinakita niya sa kanya ang pattern. Ngunit ang gayong malalim na huwaran ay talagang nahawakan ng gayong hamak na lingkod. Hindi maiwasan ni Shinju na maghinala sa pagkakakilanlan ni Aber. Mukhang hindi ito kompleto. Ngunit bigla, naramdaman ni Shinju na ang pattern na nakita niya kanina ay hindi kompleto. Sa halip, ito ay isang maliit na bahagi lamang nito. Mukhang may sinusubukan siyang i-decipher. Baka dumating si Aber para sa mga diskarte sa pagpino ng Fey Refinement Clan. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Shinju habang nagmumuni-muni. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon na siya ng ilang pakikipagkaibigan kay Yao Xinyan. Kung ang isang tao ay talagang may mga disenyo sa Fey Refinement Clan, natural na hindi tatayo at manunood si Shinju. Iyang Master Shinju, medyo tuyo ang panahon ng Floating Immortal City. Halika at uminom ng isang tasa ng tsaa para lumamig. Habang sinusuri ni Shinju ang pagkakakilanlan at motibo ni Aber, biglang umalangaw ang boses ni Aber sa malapit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Aber na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya na may dalang tray. Mayroong lahat ng uri ng masasarap na merienda, pambihirang prutas, at mabangong herbal tea sa tray. Salamat, Aber. Nang makita ito, mabilis na kinuha ni Shinju ang tray mula sa mga kamay ni Aber at inilagay ito sa gilid ng lawa. Sa pagtingin kay Aber, na may mabait na titig, si Shinju ay hindi nakakaramdam ng anumang panganib. Tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso ang pagiging maamo at kabaitan ni Aber. Gayunpaman, hindi sumuko si Shinju sa kanyang mga hinala kay Aber dahil dito. Ayos lang kung talagang walang masamang intensyon si Aber. Ngunit kung gagawin niya, ang katotohanan na maaari niyang itago ito sa lahat ay nagpatunay na hindi siya simple. Kung ang isang tao ay maaaring ganap na itago ang kanilang tunay na damdamin at panloob na mga pagbabago, kung gayon ito ay magiging mas madaling itago ang kanilang tunay na lakas. Kung talagang may masamang intensyon si Aber sa Fey Refinement Clan, kung gayon siya ay masyadong mapanganib. Sa mga sumunod na araw, pupunta rito si Shinju para makipag-chat kay Aber araw-araw.
Gusto niyang makakita ng mga pagkukulang sa kanya, at sasamantalahin din niya ang pagkakataong silipin ang mga iginuhit ni Aber. Habang tinitignan ito ni Xingju, mas natuklasan niya ang lalim ng pattern. Nang ganap na kabisado ni Xingju ang pattern, natuklasan niya na ganap niyang nahawakan ang 12-12 ng mga lihim na manual na iniwan ni Yao Xinyan para sa kanya. Bukod dito, napakahusay niya sa mga ito. Sa loob lamang ng 12 araw, na-master na niya ang 12-12 ng mga diskarte sa pagpino ng Fey Refinement Clan. Kung kumalat ang balita tungkol dito, kahit si Yao Xinyan ay magugulat. Gayunpaman, hindi binalak ni Xingju na sabihin ito kay Yao Xinyan. Matapos ang paggugol ng higit sa 10 araw na magkasama, si Xingju ay talagang hindi makahanap ng anumang mga pagkukulang kay Aber. Kahit noong nagdodrawing si Aber, hindi siya nahiya na sumayaw sa harap ni Xingju. Hanggat walang ebidensya na magpapatunay na si Aber ay isang taong may masamang intensyon, hinding-hindi siya maaakusahan ni Xingju. Matapos makasama ang mahigit 10 araw kasama si Aber, sa wakas ay bumalik si Yao Xinyan sa lumulutang na isla dahil sa wakas ay dumating na ang araw upang bisitahin ang mga guho. Maliban sa higanting lumulutang na isla sa gitna ng lumulutang na immortal na lungsod, mayroong libu-libong mga lumulutang na isla na may iba't ibang laki. Ang isa sa mga katamtamang laki ng mga lumulutang na isla ay binabantayan ng husto. Ito ang lokasyon ng mga sinaunang guho ng Fey Refinement Clan. Akala ko noong una ay kailangan kong maglakbay ng malayo sa mga guho ng Fey Refinement Clan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga guho ay nasa lumulutang na immortal na lungsod. Kararating lang nina Xingju at Yao Xinyan sa lumulutang na isla kung saan matatagpuan ang mga guho. Naglalakad sila patungo sa gusali na libu-libong metro ang taas na parang bundok sa di kalayuan. Pagkatapos may tayo ang lumulutang na immortal na lungsod, inilipat ng aking lolo at ama ang lahat ng mahahalagang bagay ng Fey Refinement Clan dito upang mas maprotektahan ang mana ng Fey Refinement Clan. Ang mga guho na ito ay isa sa kanila. Paliwanag ni Yao Xinyan na may kasamang isang ngumiti. Haste, gaano kalakas ang isang War Emperor? Matapos marinig ang mga salita ni Yao Xinyan, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang katotohanan na ang ama ni Yao Xinyan ay nakapagtayo ng napakalaking lumulutang na immortal na lungsod ay nakagugulat na kay Xingju. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Xingju na marami sa mga bagay sa immortal na lungsod ang aktwal na inilipat dito mula sa iba't ibang lugar sa Toireng Sky Domain. Sa ganitong paraan na nakakasira ng lupa, hindi nakakagulat na ang War Emperor ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Talagang hindi ito pagmamalabas. Hey, hindi ba ito si Xiaoqi? Sino itong gwapong young master? Hindi kaya siya ang natatanging panauhin na espesyal mong inimbitahan? Ang pinuno ng palasyo ng Azura Palace na kamakailan ay sumikat sa Toireng Sky Domain, si Xingju. Habang masayang nag-uusap sina Xingju at Yao Xinyan, isang babaeng may magandang mukha ang lumitaw sa hindi kalayuan sa kanila. Siya ay nakadamit ng mga nakasisiwalat na damit at may kaakit-akit na katawan. Sa tabi niya ay isang matipunong lalaki. Ang lalaking ito ay may isang pares ng mala-espada na kilay at isang pares ng mga mata na parang agila. Ang kanyang parisukat na mukha at madilim na dilaw na balat ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging matatag. Ang dapat banggitin ay ang taong ito ay talagang nagtataglay ng lakas ng isang mataas na antas na War Emperor. Gayunpaman, kumpara sa lakas at itsura ng lalaking ito, ang atensyon ni Xingju ay nakatuon sa higanting espada sa kanyang likod. Ang higanting espada ay halos kapareho ng Blades of Azura ni Xingju. Sa paghahambing, ang Blades of Azura ay mukhang mas kahanga-hanga at dominanti. Gayunpaman, ang higanting espada sa likod ng lalaki ay isang high-grade artifact ng pinakamataas na grade. Ramdam ni Xingju na ang kalidad ng espada ay mas mataas pa kaysa sa kanyang Silver Light Star Ray. Ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ikalimang kapatid na babae, hindi masama. Hindi ko inaasahan na darating kayo ng ganito kaga ni Uyang Xinyan. O tama, Kuya Xingju, ipapakilala kita. Ito ang aking ikalimang kapatid na babae na mahilig magpaganda, si Yao Chen. At ito ang sikat na Alliance Master ng Seven Swords Alliance, Uyang Hansheng. Isa siyang war maniac. Habang nag-uusap sila, dumating na sina Xingju at Yao Xinyan sa harap ng babae at lalaki. Ipinakilala sila ni Yao Xinyan kay Xingju nang nakati. Nahulaan na ni Xingju na si Yao Chen ay nakatatandang kapatid ni Yao Xinyan. Gayunpaman, nagulat si Xingju na ang matipunong lalaki ay talagang Alliance Master ng Seven Swords Alliance. Alam ni Xingju ang tungkol sa Seven Swords Alliance. Isa ito sa mga pinakama-impluwensyang puwersa sa Toireng Sky Domain maliban sa apat na pinuno ng Demon Refinement Race, Sacred Peel Clan, Mystical Palace, at Beast City. Ang Seven Swords Alliance ay binuo ng 7 puwersa. Ang mga pinuno ng 7 puwersang ito ay nagmula sa iisang sekta at lahat sila ay may lakas ng isang mataas na antas na War Emperor. Bago daw mamatay ang kanyang amo, umaasa siyang magkakatrabaho ang 7 magkakapatid. Kaya naman iminungkahi niya na bumuo sila ng isang alyansa. Iyon ay kung paano nabuo ang Seven Swords Alliance. Si Uyang Hansheng ang pinakamatandang nakatatandang kapatid sa 7 magkakapatid. Siya rin ang pinakamalakas sa kanilang 7. Talagang maituturing siyang isang taong may pambihirang katayuan at reputasyon sa Toireng Sky Domain. Brother Xing, naging sikat ka kamakailan sa Toireng Sky Domain. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong mga aksyon sa pagsira sa Alliance Palace.
Napakalaking kapalaran ko na makilala ka ngayon. Nang matapos ni Yao Xinyan ang kanyang pagpapakilala, si Ouyang Hansheng talagang nagkusa na kausapin si Xingju. At saka, hindi siya nagpahangin nang magsalita siya. Nakuha nito ang magandang impresyon ni Xingju sa kanya. Kasunod nito, naglakad sina Xingju, Yao Xinyan, at ang dalawa papatungo sa mga guho habang nag-uusap at nagtatawanan. Madaldal silang apat. Medyo harmonious ang atmosphere sa daan. Gayunpaman, kahit na sina Yao Xinyan at Yao Chen ay tila malapit sa ibabaw, palaging nararamdaman ni Xingju na may kulang. Ano man ang mangyari, pinatunayan nito ang sinabi ni Yao Xinyan noon. Ang relasyon nilang apat ay hindi kasing ganda ng tila. Fifth sister, hindi ko akalain na ikaw ang unang dumating sa aming tatlong magkakapatid. Parang ang pang-anim na kapatid na babae na gustong matulog ay ang huli na naman. Si Yao Xinyan, habang nagsasalita siya, bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Para bang ipinagmamalaki niya na hindi siya ang huling dumating. Hehe, sabi ko, Little Seventh Sister, ang huling lugar sa oras na ito ay ikaw, babae. Dumating ang Old Six bago kami dumating ni Alliance Chief Ouyang. Sa sandaling ito, nakikipag-chat siya sa Young Master ng Mysterious Hall, si Du Gufang, sa mga guho. Bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Yao Chen habang nagsasalita siya ng may kaakit-akit ng ngiti. Ano? Du Gufang. Hindi ko inaasahan na darating din siya. Hindi sinasadyang nagulat si Xingju matapos marinig ang mga salita ni Yao Chen. Bahagyang nagsalubong ang magkabilang kilay niya. Bagamat walang gaanong pagbabago sa ibabaw, isang bagyo ang umuusad sa puso ni Xingju. Ito ay dahil si Xingju ay ganap na kalaban kay Du Gufang. Lalo na pagkatapos niyang palihim na atakehin si Wang Yanran sa panahon ng Alchemy Gathering, naging sanhi ito ng pag-iiba ni Xingju sa kanya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 354, hindi isang simpleng lingkod. Ano bang pag-uusapan ng bully na yan? Napakunot ng noo si Yao Xinyan matapos marinig ang mga salita ni Yao Chen. Mula dito, makikita kung gaano niya kayo si Du Gufang. Ano ang alam ng isang maliit na batang babae na tulad mo? Ang kasalukuyang lakas ng Mystical Palace ay hindi maaaring maliitin. Higit pa rito, si Du Gufang ay isa sa mga nangungunang sumisikat na bituin sa Toireng Sky Domain. Kung mapapangasawa ng ika-6 na kapatid si Du Gufang, ang ating Demon Refinement Tribe at ang Zuan Hall ay natural na makakabuo ng isang alyansa. Ito ang pinakamahusay sa magkabilang mundo, kaya bakit hindi? Nakangiting paliwanag ni Yao Chen sa gilid nang makita niya ito. Ang Mystical Palace ay may kasalukuyang katayuan dahil sa Dugo Chang'e. Kung hindi dahil kay Dugo Chang'e, paano si Dugo Haoyu mayroon ng kanyang kasalukuyang kaluwalhatian? Sa kabilang banda, si Du Gufang ay isang tao lamang na gumagamit ng pangalan ng kanyang ama upang pukawin ang gulo sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, nagsalita si Ouyang Hansheng na puno ng pang-aalipusta ang mukha. Sa sandaling ito, hindi lang si Xingju, maging si Yao nagulat sina Xinyan at Yao Chen. Hindi nila inaasahan na ang Alliance Master ng Seven Swords Alliance ay magkakaroon ng ganoong pagkiling laban sa Palace Master ng Mystical Palace. Isa pa, naglakas loob pa siyang sabihin ito ng diretso. Gayunpaman, ang kanyang padalos-dalos na aksyon ay muling nanalo sa paghanga ni Xingju. Ouyang Hansheng, sinusubukan mo bang maging kalaban ng aking Mystical Palace? Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw sa kalangitan. Pagkatapos, isang lalaki at isang babae ang bumaba mula sa langit at lumapag sa harap ni Xingju at ng iba pa. Simple at eleganteng damit ang suot ng babae. Siya ay may maselang at magandang mukha, ngunit naglabas siya ng malamig at mayabang na aura. Higit pa rito, isa rin siyang Intermediate War Emperor. Ang lalaking nasa tabi niya ay walang iba kundi ang Young Palace Master ng Mystical Palace, si Du Gufang. Sa bibig niya nagmula rin ang kaninang gandong. Ito ay isang bagay ng katotohanan. Ibig sabihin ba nito ay magkaaway tayo ng Mystical Palace? Kung ganoon ang kaso, ang iyong Mystical Palace ay maaaring magsagawa ng patayan sa Toireng Sky Domain at lipulin ang lahat ng puwersa dahil ito ang katotohanan sa puso ng lahat. Nang makita ni Ouyang Hansheng si Du Gufang na lumitaw, walang kahit isang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, nagsalita siya ng may kumpiyansa at kumpiyansa. Haste, sabi ko, Young Master Dugo, Alliance Master Ouyang, anong ginagawa mo? Dahil dumating ka sa Demon Refinement Clan namin, kung gayon ay bisita ka namin. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Nagmamadaling humakbang si Yao Chen para hikayatin sila nang makita niyang umaasim na ang sitwasyon. Gayunpaman, maliban kay Yao Chen, hindi alintana kung si Xingju, Yao Xinyan o ang 6th Young Lady ng Demon Refinement Clan, lahat sila ay nakatayo sa gilid at nanood ng walang sabi-sabi. Tila umaasa silang dalawa na mag-aapoy sa labanan. Hahaha. Ito ba ang katotohanan sa puso ng bawat isa? Sa tingin ko nasa puso mo lang yun, di ba? Hindi ba dahil sa tinanggihan ng pinsan mo ang pag-ibig mo ay 9 love ka sa akin? Wala kang ganyang alindog, kaya sarili mo lang ang masisisi mo. Baka sabihin ko na sa iyo ang totoo, wala man lang akong interes sa pinsan mo. Siya ang nang-uusig sa akin ng walang kahihiyan, kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon. Walang pagpipilian kundi pasayahin siya. Ha. Sa pagsasalita nito, medyo malambing ang pinsan mo. Sayang nga lang at nawala na ako ng gana sa kanya tapos nakipag-date ako sa kanya minsan.
Gayunpaman, hindi pinansin ni Dugufang ang panghihikayat ni Yao Chen. Sa isang mapanuksong ekspresyon, ibinuhos niya ang panloob na kwento na hindi alam ng lahat. Ang kanyang walang pidyan na mga salita ay naging dahilan upang si Yao Xinyan, na nasa tabi ni Xingju, ay hindi sinasadyang kinuyam ang kanyang malajade na mga kamay. Napuno ng galit ang mukha niya. Maliwanag, si Yao Xinyan, na walang magandang impresyon kay Dugufang, ay nagalit sa kanyang mga aksyon. Hindi lang si Yao Xinyan. Sa sandaling ito, halos lahat ng naruroon ay natigilan. Kasunod nito, nagsiwalat sila ng mga pagpapahayag ng galit. Iyon ay dahil sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit labis na naiinis si Ouyang Hansheng kay Dugufang. Ito pala ay ginawa ni Dugufang ang isang kasuklam-suklam na bagay. Pililigawan mo si kamatayan. Umungal si Ouyang Hansheng. Kasabay nito, ang kanyang kamay na bakal, na naglalaman ng walang hanggan na kapangyarihan, ay bumasag patungo kay Dugufang. Inatake niya talaga. Gayunpaman, sa pagharap sa biglaang pag-atake ni Ouyang Hansheng, tila inaasahan na ito ni Dugufang. Hindi lang siya nagulat, ni hindi niya sinubukang umiwas. Sa halip, ikinuyom niya ang kanyang kamao at inihagis ito sa paparating na kamao ni Ouyang Hansheng. Bang! Nang magsalubong ang dalawang kamao, isang malakas na tunog ang agad na ginawa. Kasabay nito, isang malakas na energy ripple ang ginawa mula sa bakal na kamao ng dalawa. Ang malakas na puwersa ang naging dahilan ng patuloy na pag-atras nilang dalawa. Nagawa lamang nilang patatagin ang kanilang mga katawan matapos umatras ng ilang libong metro. Gayunpaman, sa pagtingin sa dati nilang palitan at sa kasalukuyang kalagayan nila, hindi napigilan ni Xingju na itaas ang kanyang kilay. Isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay dahil sa saglit na nagpalitan ng suntok silang dalawa, ang nakatagong Qin ni Dugufang ay ganap na nalantad. Siya ay talagang isang mataas na antas ng War Emperor. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Xingju ay dahil sa mahinang katawan ni Dugufang, talagang nagawa niyang makipag-draw kay Ouyang Hansheng, na isang taong may napakabangis na lakas. Mula dito, makikita na si Dugufang ay hindi kasing inutil gaya ng sinabi ng mga chismis. Sa kabaligtaran, mayroon siyang kaunting lakas. Ouyang Hansheng, nakagawa ka na ng malaking krimen sa pamamagitan ng pag-atake sa Young Master na ito. Ngayon, hayaan ang Young Master na ito na patayin ka sa mismong lugar. Matapos ihinto ang kanyang katawan, dahan-daang itinaas ni Dugufang ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay napuno ng nakakatakot na ngiti, na parabang nagtagumpay ang kanyang balak. Less nonsense, tingnan mo kung hindi ka papatayin ng matandang ito. Buzz. Gayunpaman, nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ibinaba na ni Ouyang Hansheng ang malaking espada sa kanyang kamay. Sa biglaang pag-alog ng kanyang kanang braso, isang malagim na puting unos ang bumungad sa kanyang paligid. Kasabay nito, ang isang kumikinang na aura ng espada na mahigit isang dosenang talampakan ng haba ay lumabas mula sa malaking espada sa kanyang kamay. Buzz. Ang ray ng aura ng espada ay nakamamatay na puti ang kulay. Nag-streak ito sa kalangitan na parang maliwanag na crescent moon. Bagamat ang laki nito ay hindi masyadong nakakagulat, ang enerhiyang nakapaloob sa loob nito ay lubhang nakakatakot. Kung ang pag-ataking ito ay dadaan sa isang hukbo ng intermediate level War Emperors, walang makakaligtas. Masobrahan mo ang iyong sarili. Gayunpaman, kahit nasa harap ng napakalakas na pag-atake, pinanatili pa rin ni Dugufang ang kanyang mapagmataas na ngiti. Kasunod nito, sa pag-ikot ng kanyang pulso, lumitaw sa kanyang kamay ang isang napakagandang gintong talim na 3 metro ang haba. Ito ay talagang isang mataas na grado na artifact. Buzz. Pagkatapos noon, bigla niyang iminagayway ang kanyang braso at ang isang katulad na malakas na gininto ang liwanag na talim ay sumabog, bumaril patungo sa nakamamatay na puting espada na aura na pinakawalan ni Ouyang Hansheng. Boom! 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 Habang nagsasalpukan ng dalawa, isang malagim na puting enerhiyang bagyo na kaakibat ng nagniningning na gintong liwanag ay agad na tumawid sa kalangitan. Sa sandaling ito, maging ang lumulutang na isla sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang manginig ng husto. Ang kalangitan ay napuno ng mga itim na spatial crack. Sa sandaling ito, lahat ay umatras ng malayo sa larangan ng digmaan. Natatakot sila na maapektuhan sila ng labanan. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang ito ay ang nangungunang mga bagong henyo sa Toiring Sky Domain. Iilan lamang ang matataas na grado na War Emperors na may kukumpara sa kanila. Gayunpaman, sa gitna ng karamihan, si Xingju ang pinakamalapit sa harapan dahil talagang gustong makita ni Xingju kung sino ang mananalo sa labanang ito. Bukod dito, talagang ayaw ni Xingju na manalo si Dugufang. Yao Xinyan, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay nanonood din ng labanan ng may pananabik. Ang mapaglarong batang babae na iyon ay tila nanonood ng isang magandang palabas, at tila nasasarapan siya dito. Mag-ingat ka sa likod mo. Biglang, ang ekspresyon ni Xingju ay hindi maiwasang magbago ng kaunti. Agad niyang ipinadala ang kanyang boses kay Ouyang Hansheng. Dahil sa sandaling ito, naramdaman na ni Xingju ang paggalaw ni Dugufang. Ha, mamatay ka na, Buzz. Oo nga, nang si Ouyang Hansheng ay kinakabahang pinagmamasdan ang mga alon ng enerhiya na dumaan sa abot tanaw, ang espasyo sa likuran niya ay biglang kumandat. Kasunod nito, isang malaking gintong talim ang lumitaw sa isang iglap. Sa bilis ng kidlat, pumutok ito ng paputok patungo kay Ouyang Hansheng.
Sa likod ng malaking talim ay si Dugufang, na ang mukha ay puno ng nakakatakot na ngiti. Bang! Bagamat ang palihim na pag-atake ni Dugufang ay sobrang tuso at mabilis na nakareact si Uyang Hansheng sa ilalim ng babala ng punishment execution at hinaranggan ang pag-atake ng isang lapad ng buhok. Haha, harangin mo pa ba to? Natigilan din si Dugufang na nagawang harangan ni Uyang Hansheng ang kanyang sneak attack. Gayunpaman, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha pagkatapos. Swoosh 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 swoosh. Pagkatapos noon, sumayaw ang mga braso ni Dugufang, at hindi mabilang na mga larawang gininto ang blade ang pumuno sa kalangitan, pinawi ang kalangitan at tinakpan ang lupa habang sila ay sumasabog ng paputok kay Uyang Hansheng. Bukod dito, ang bawat talim ay naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang hatiin ang isang taluktok ng bundok. Bang bang bang. Gayunpaman, hindi rin naging pushover si Uyang Hansheng. Sa kabila ng napakabangis na pag-atake, nagawa pa rin itong harangan ni Uyang Hansheng sa kanyang malakas na bilis at lakas. Sa isang iglap, hindi mabilang na maputlang puti at gininto ang mga anino ng espada ang kumikislap sa itaas ng lumulutang na isla. Natakpan na ng mga spatial crack ang espasyo sa kanilang dalawa. How? Ang matinding labanan ay naging dahilan ng pagsigaw ng mga tao sa gulat. Bagamat silang dalawa ay hindi miyembro ng mga sinaunang angkan, ang ipinakita nilang kahusayan sa pakikipaglaban ay nagpahiya sa maraming miyembro ng Demon Refinement Clan sa kanilang kababaan. Bang! Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang mabangis na paghaharap ang naganap. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng gininto ang talon sa kamay ni Dugufang ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang kapangyarihang ito mismo ang nagpahirap kay Uyang Hansheng na harangin ito. Hindi lamang ang malaking espada sa kanyang kamay ay natamba ng malakas na puwersa, ngunit siya rin ay naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa lumulutang na isla sa ibaba. Ang kanyang buong katawan ay naging isang sinag ng liwanag habang walang awa siyang bumaril patungo sa lumulutang na isla sa ibaba. Hahaha, mamatay ka na. Matapos ipasabog si Uyang Hansheng sa isla, hindi tumigil si Dugufang. Sa halip, siya ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa lugar na puno ng usok sa ibaba. Gusto talaga niyang patayin si Uyang Hansheng. Bang! Gayunpaman, nang maisip ng lahat na ang buhay ni Uyang Hansheng ay selyado na, si Dugufang, na nahulog na sa lugar na puno ng usok, ay biglang bumaril sa kalangitan. Ilang beses siyang bumagsak sa ere bago pinatatag ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, puno ng gulat ang kanyang mukha. Dahil mahilig mag-spar si Young Master Dugo, bakit hindi namin hayaang makipaglaro sa iyo si Xingju? Gayunpaman, nang ang lahat ay nagtataka kung ano ang nangyari, ang malinaw at malakas na boses ni Xingju ay biglang umalangaw mula sa lugar na puno ng usok. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 355, nagsalita at nag-aaway. How? Biglang, isang malagim na puting unos, na sinamahan ng sunod-sunod na dagandong, ang dumaan sa rehiyon. Kasabay ng paglitaw ng gayong marahas na unos, mabilis ding kumalat ang alikabok na pumuno sa hangin. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga figure ni na Xingju at Uyang Hansheng sa harap ng nagtatakang tingin ng lahat. Sa sandaling ito, isang malalim at napakalaking hukay ang lumitaw na sa ibabaw ng lupa. Si Uyang Hansheng ay nakahiga doon sa medyo miserableng paraan. Bukod dito, may bahagyang bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Mukhang nagkaroon siya ng matinding pinsala. Sa harap niya ay nakatayo si Xingju, na nakatingin sa abot tanaw. Sa sandaling ito, ang tila ordinaryong itim na damit ni Xingju ay natatakpan ng isang layer ng dark energy armor. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang baluti ay naglabas ng nakasisilaw na ningning, na tila napakarilag. Sa kanyang kamay, mayroong 3 metro ang haba, napakarilag at nangingibabaw na malaking espada. Bukod dito, ang malaking espada ay napapalibutan ng tumataas na itim na gas na parang apoy. Ito ang Blades of Azura ni Xingju. Kailan pa ang lalaking ito? Sa pagtingin kay Xingju, na nakatayo sa harap ni Uyang Hansheng, ang ekspresyon ni Yao Xinyan ay kinabahan. Bagamat labis siyang hindi nasisiyahan kay Dugufang, kailangan niyang aminin na napakalakas ng suporta ni Dugufang. Maging ang Demon Refinement Clan ay hindi nang ahas na gulon siya. Bukod dito, si Xingju ay isang brat na kakapasok lang sa Toireng Sky Domain. Kung talagang gumawa siya ng kahit ano kay Dugufang, kung gayon ang Mystical Palace na nasa likod niya ay tiyak na hindi papabayaan si Xingju. Kung nangyari iyon, si Xingju ay mapipilitan sa isang desperado na sitwasyon sa isang iglap. Xingju. Aling Xingju? Maaaring ito ay ang Palace Master ng Azura Palace na si Xingju. My God. Siya talaga ang naglakas loob na pukawin ng Azura Palace's Young Master Dugo. Yao Xinyan ang nagulat. Halos lahat ng naruroon ay nabigla. Ang Demon Refinement Clan ay nag-anunsyo ng mga guho sa publiko at nangako ng masaganang pabuya. Kaya hindi lang si Uyang Hansheng at Dugufang ang naakit dito. Halos lahat ng mga bagong dating ng Toireng Sky Domain ay natipon dito. Kahit na maraming mga eksperto ng mas lumang henerasyon ay dumating dahil sa kanilang katayuan. Ang mahusay na labanan na dulot ni Dugufang at Uyang Hansheng ay agad na ipinarating sa pandinig ng lahat ng naruroon. Kaya naman, daan-daang tao na ang nagkukumpulan sa paligid, at lahat ng nangyari kanina ay nakuhanan ng kanilang mga mata. Higit pa rito, lahat sila ay nagulat sa hitsura ni Xingju.
Gayunpaman, anuman ang pagkakakilanlan ni Xingju, matatag silang naniniwala na si Xingju ay tiyak na mapapaham. Isinasantabi ang katotohanang napakalakas ni Dugufang, ang mystical palace sa likod niya ay isang pag-iral na walang sinuman sa Toireng Sky Domain ang nang-ahas na masaktan. Xingju, ikaw ba ang Palace Master ng Azure Palace, Xingju? Sa sandaling ito, si Dugufang, na nakahover sa kalangitan, ay tumingin kay Xingju na may seryosong ekspresyon bago siya nagtanong. Ako yan. Bakit? Wala kang lakas na lumaban. Nagulat si Xingju na narinig ni Dugufang ang kanyang pangalan. Gayunpaman, dahil nagpa siya na si Xingju na lumaban, hindi siya natakot na malaman ni Dugufang ang kanyang pagkakakilanlan. Higit pa rito, ayaw ni Xingju na lumaban hanggang kamatayan. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon si Dugufang. Dahil doon, naramdaman ni Xingju na ang Mystical Palace ay hindi aabot sa lawak ng paglipol sa isang paksayon dahil lamang sa isang maliit na salungatan sa pagitan ng Mystical Palace at ng kanilang Young Palace Master. Sa katunayan, pagkatapos pumasok sa gitna ng Toireng Sky Domain, inimbestigahan ni Xingju ang Mystical Palace at Dugo Haoyo upang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng Mystical Palace. Sa makatuwid, alam ni Xingju na ang kasalukuyang Palace Master ng Mystical Palace, si Dugo Haoyo, ay isang napakamatuwid na tao sa puso ng lahat. Bagamat napakalakas ng Mystical Palace, hindi sila aatake sa ibang paksayon o tao ng walang dahilan o para sa mga walang kwentang bagay. Mahigpit din nilang parurusahan ang kanilang mga nasasakupan na kumilos ng walang ingat. Nang marinig ni Xingju ang balita, hinangaan ni Xingju ang disguise ability ni Dugo Haoyo. Gayunpaman, ang kanyang walang pag-iimbot at matuwid na pagbabalat ay naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa si Xingju na atakihin ang kanyang anak ngayon. Naramdaman niyo ni Xingju hanggat si Dugufang ay hindi malubhang nasugatan o nabugbog hanggang sa kalahating patay, ang Mystical Palace ay hindi aatake sa kanya o sa Azure Palace. At iyon nga ang nangyari. Sa kasalukuyan, ang Mystical Palace ay may pinakamahusay na reputasyon sa apat na malalaking kapangyarihan. Ito ay dahil ang Mystical Palace ay hindi kailanman nakasakit ng anumang paksayon, maliban kung ang kabilang partido ay nakagawa ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Sa madaling salita, ang Mystical Palace ang pinakasikat na paksayon sa Toireng Sky Domain. Sila ang kinikilala ng publiko na Panginoon. Gayunpaman, dahil sa matinding lakas ng Mystical Palace, maraming tao ang hindi nang ahas na lumaban dahil sa mga pagkakamaling nagawa ng ilan sa kanilang mga miyembro. Ito ang dahilan kung bakit napakamayabang ni Dugufang, at kung bakit natatakot ang lahat sa kanya. Gayunpaman, si Xingju ang uri ng tao na hindi natatakot sa kapangyarihan. Anong joke? Natatakot ako na simula ngayon, ang Azure Palace ay wala ng Palace Master. Ngayon, ang mga humahadlang sa akin ay mamamatay. Buzz. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Xingju, nagpakawala ng malakas na dagandong si Dugufang. Pagkatapos, hinawakan niya ng mahigpit ang napakalaking saber sa kamay at iwinagayway ang kanang braso. Ilang daang zanglong golden saber light ang sumabog at bumaril patungo kay Xingju. Kuhuhu. Ang gintong saber na liwanag ay lubhang nakasisilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ay parang isang nakakasilaw na sinag na bumabagsak mula sa langit, na nagdadala ng isang mapang-ipang puwersa na naging sanhi ng panginginig ng lupa habang ito ay bumagsak kay Xingju. Ang pag-ataking ito ay hindi maliit na bagay. Parang papatayin talaga siya ni Dugufang. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Gayunpaman, sa pagharap sa napakalakas na pag-atake, hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot si Xingju. Sa kabaligtaran, isang mapang-asar ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Swoosh! Biglang tinapik ni Xingju ang lupa gamit ang dulo ng kanyang paa at lumundag ang kanyang katawan. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa papasok na malaking sable light. Pagod na ba siya sa buhay? Nagulat ang mga tao sa biglaang pagkilos ni Xingju. Hindi nila maisip kung ano ang intensyon ni Xingju. Marami sa kanila ang naghinala na si Xingju ay nanliligaw sa kamatayan. Pahinga. Buzz. Habang ang mga tao ay naguguluhan sa ginawa ni Xingju, biglang iwinagayway ni Xingju ang kanyang kanang braso. Ang Blade of Azure sa kanyang kamay ay nagwasak ng isang itim na saber na ilaw. Uchi. Ang pag-atake ni Xingju ay ganap na naputol ang gintong saber light sa kalahati. Hindi lamang ito nasira, ngunit ito ay nahati sa kalahati. Ang isang pag-atake na pinaliit mula sa enerhiya ay talagang pinutol ni Xingju sa kalahati. Bukod dito, ang dalawang halves ay nagbago ng kanilang direksyon at bumaril patungo sa dalawang magkaibang direksyon. So powerful. Hindi lang niya pinutol sa kalahati ang saber light, binago pa niya ang direksyon nito para maiwasang mapahamak ang floating island. Rito 7, napakalakas ng kaibigan mo. No wonder kaya niyang gumawa ng pangalan para sa sarili niya sa Toireng Sky Domain ng napakabilis. Matapos makita ang kakayahan ni Xingju, nagulat si Yao Chen. Hindi niya maiwasang magpadala ng mensahe kay Yao Xinyan. Hindi lang si Chen. Sa sandaling ito, halos lahat ay lubos na nabigla sa pamamaraan na ipinakita ni Xingju kanina. Iyon ay dahil ang nakaraang pag-atake ni Xingju ay malinaw na nagpakita ng kanyang lakas sa lahat. Normally speaking, hindi alintana kung ito ay isang pag-atake mula sa War Chi o ang enerhiya na ibinubuga mula sa isang cosmic artifact, lahat sila ay mga katawan ng enerhiya.
Hanggat nakipag-ugnayan sila sa isa't isa, ang enerhiyang nakapaloob sa loob ay sisabog at bubuo ng mga ripple ng enerhiya. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay napakalakas, maaari nilang sirain ang natural na kababalaghan na ito at mabuo ang epekto na nilikha ni Xingju. At ngayon, nagawa na ito ni Xingju. Itong lalaking to, manggugulo talaga. Wala sa mod si Yao Xinyan na sagutin ang tanong ng kanyang kapatid. Sa halip, titig na titig siya kay Xingju sa kalangitan. Talagang nag-aalala siyang baka masaktan ni Xingju si Dugu Fang at magdulot ng hindi na mapananawli na sakuna. Iyang Master Dugo, paki-enlighten ako. Buzz. Nang mabigla ang lahat sa kakayahan ni Xingju, dumating na si Xingju sa harap ni Dugu Fang. Hinampes niya si Dugu Fang gamit ang Blades of Azure sa kanyang kamay. Huwag kang masyadong mabusog sa sarili mo. Bagamat nabigla rin si Dugu Fang sa kakayahan ni Xingju, hindi siya natakot kay Xingju. Sa halip, iniwas niya ang higanteng saber sa kanyang kamay at nilaslas si Xingju. Klang! Nagsagupaan ang sable at espada, agad na naglalabas ng nakakatalam na tunog. Kasabay nito, isang alon ng enerhiya ang tumaas sa kalangitan at mabilis na kumalat na parang isang magandang firework. Kehe, malalaman mo kapag sinubukan mo. Kunin mo to. Bagamat naharang ang kanyang pag-atake, hindi pinanghinaan ng loob si Xingju. Sa halip, naglunsad siya ng mas mabangis na pag-atake kay Dugu Fang. Hindi na makapaghintay si Xingju na patayin ang puot ni Dugu Fang. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang dahilan, maaari lamang magpanggap si Xingju na gusto niyang makipag-spar kay Dugu Fang at samantalahin ang pagkakataong turuan siya ng leksyon. Kung tutusin, hindi ito ang tamang oras para kumilos. Bang, 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 bang. Dalawang top-grade na sable at espada ang tuloy-tuloy na nagsagupaan. Hindi mabilang na nakakasilaw na mga alon ng enerhiya ang kumalat sa kalangitan tulad ng mga paputok. Gayunpaman, sa ilalim ng napakagandang labanan, ang panganib na nakatago sa loob ay hindi maisip. Si Dugu Fang ay tila nagalinang ng isang espesyal na paraan ng paglilinang. Dahil si Xingju, na nagtataglay ng Heaven Class Soul Devouring Technique, ay hindi makakakuha ng anumang bentahe sa mga tuntunin ng lakas, pinatunayan nito na ang pamamaraan ng paglilinang ni Dugu Fang ay hindi simple. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang kasalukuyang Zuan Palace ay isang pag-iral na kahit na ang mga sinaunang angkan ay kinatatakutan. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na ang Zuan Palace ay may Heaven Class Cultivation Method. Bilang batang master ng palasyo ng Zuan Palace, mas makatwiran para kay Dugu Fang na linangin ang ganitong paraan ng paglilinang. Siyempre, kahit na ganoon, maaaring mag-away ang dalawa sa isang draw saglit. Walang kakulangan ng pagkakaiba sa mga armas. Pagkatapos ng lahat, ang Blades of Azure ay hindi maituturing na kompletong upper-grade treasure tool. Gayunpaman, ang gintong saber sa kamay ni Dugu Fang ay isang pinakamataas na upper-grade treasure tool. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng lakas, si Xingju ay mas malakas kaysa kay Dugu Fang. Higit pa rito, maliban sa isang makapangyarihang paraan ng paglilinang, nahawakan din ni Xingju ang isang napakahiwagang pamamaraan, ang Supreme Sword Technique. Bagamat parang karaniwan ang mga pag-atake ni Xingju, sa katunayan, bawat galaw ay naglalaman ng lalim ng Supreme Sword Technique. Gumagamit siya ng misteryosong paraan ng pag-atake para pilitin si Dugu Fang sa dead end.